FM. Perfect relationship. Ang sarap pakinggan, 'di ba? Pero kung pag-uusapan natin ng realidad, mahirap magkaroon ng ganong klaseng relasyon. Kung ginagawa mo lahat para magkaroon ng ganon, para kang nananaginip ng gising. Dahil sabi nga nila, there's no such thing as perfect. Hi mga idol, you can call me Chrissy. Short for Christine. Simula nang maging boyfriend ko si Lucas, naniwala na ako sa perfect. Perfect boyfriend, perfect relationship. Sa pagmamahal na binibigay niya sa akin, wala na akong mahihiling pa. Ay, Diyos ko! Nakakaloka talaga yung buong week ko ngayon. Alam mo, feeling ko tumanda ako ng 10 years. Sobrang daming binigay sa akin na trabaho ng boss ko na bruha siya. Para namang hindi ka pa sanay. Ay naku, sanay naman na ako. Pero may kulay. School Lord, hindi ko mapigilan yung hindi magreklamo. If I know, inggit lang yun sa ganda ko, no? Paano? Sa akin may crush yung crush niya. Sino? Si Alex? Correct! Seryoso? Oo nga! Ba't parang hindi ka makapaniwala dyan? Syongit ba ako sa paningin mo? Hoy! Wala akong sinabi ha! Yung tawa mo kaya? Kaloka to? Pero sige, hindi na lang kita aawayin dahil inaya mo ako magpamani at pedi. So very good ka sa akin doon. Aba. Parang mapupunit na yung pisngi mo sa kakangiti ha. Si jowa mo yan, no? Oo. Paano? Puro pambobola na naman yung mga chinachat sa akin. Nako, mukhang maganda naman pala ang takbo ng relasyon nyo eh. #SanaL. Eto naman, nainggit agad. Huwag kang mag-alala. Magiging kayo rin ng Alex mo. Wait lang, ilang buwan na kayo ulit? 3 months. Kaya naman pala kinikilig ka pa. Kasi bago pa lang kayo eh. Saka nakaulit may inggit kapag naka 1 taon na kayo, ganun. Hoy, bakit? Anong meron kung naka 1 taon na kami? Titignan ko kung kikiligin ka pa rin. Kung consistent pa rin yung si Lucas mo sa pagpapakilig sa'yo, ganun. Oo naman no. Totoong mahal ako ni Lucas. Kaya sigurado akong hindi siya magbabago. Sa bagay, kasi in fairness, wala akong naririnig na reklamo sa'yo. Wala naman kasi akong masasabi kay Lucas. Sobrang bait. Okay. Gentleman. At saka kahit hindi ko sabihin, ginagawa niya agad. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko basta ang alam ko, masaya ako. Lucas really changed my life. Sige na nga. Kinikilig na rin ako. So happy for you. Parang dati lang kapag walang naibibigay sa'yo yung mga nagiging jowa mo, iiwan mo na lang agad. But this time, parang kahit wala na yata maibigay si Lucas, andyan ka pa rin. Feeling ko gano'n na nga. Kaya sabi ko nga, mamahalin ko siya ng sobra. Iba kasi talaga ngayon eh. Nakuha niya yung puso ko. So, what if What if lang? Mag-propose sa'yo si Lucas. Ano, oo na agad, girl? Hoy, grabe ka. Propose agad? Oo, malay mo. Parang malayo pa yata yun. 3 months pa lang naman kami, huy. Haba, why not? May iba nga dyan, weeks lang eh. Nagpo-propose na agad. So ano nga? Eto na nga, ano nga? What if mag-propose? Question, sasagutin mo ba ng yes? Or magdadalawang isip ka, girl? Actually, nung dumating si Lucas sa buhay ko, parang never akong nagdalawang isip pagdating sa kanya. So, yes na agad yan. Ay, pak! Na-imagine ko na yung kasal mo. Ganun ako ka-advance. Huwag mong kalimutan ha, maid of honor, Raquez. Siyempre naman, ikaw pa ba? Pero sa ngayon, masaya ako. Basta, masaya ako sa relasyon namin ni Lucas. Iba yung pagmamahal na nararamdaman ko ngayon. Ibang klase. Hindi maganda naging nakaraan ko, mga idol. May mga bagay ako nagawa noon na alam kong hindi ko pwedeng maipagmalaki. Nag-2-time ako before at ang agaw ng boyfriend ng iba. Pero lahat ng yon, pinagsisihan ko na. Kaya nga nung naging boyfriend ko si Lucas, napasabi ako na maswerte pa rin ako.
Dahil sa kabila ng mga nagawa ko sa iba, binigyan pa rin ako ng mapagmahal na boyfriend. Good morning, love. Breakfast in bed. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba hindi ka uuwi ngayong weekend? Namiss kita eh. Saka nung tinawagan kita agad, parang malat yung boses mo eh. Nag-aalala ako kaya bumiyahe ako kaninang madaling araw. Uy, ikaw talaga. Nag-alala ka na naman ng wala sa oras. Okay lang ako. Medyo inubo lang ako kagabi pero okay na ako. Sigurado ka. Uminom ka ba ng gamot? Oo naman, ako pa ba? Okay lang ako, promise. Pero pinagluto kita ng breakfast ha. Ginawan din kita ng kalamansi juice. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Kaya ko ang sarili ko. Alam ko, pero gusto kitang alagaan. Ano pang silbi ko bilang boyfriend mo kung hindi kita kayang alagaan, di ba? Ikaw naman kasi hindi ka umiinom ng vitamins mo. Nakakalimutan ko kasi laging inumin. Mag-alarm ka para reminder mo sa'yo. Mamaya ako na maglalagay sa cellphone mo. Ikaw talaga, daig mo pa ako. Ako dapat ang gumagawa niyan eh. Wala namang masama kung babalik ta rin natin, di ba? Walang problema kung ako yung mas nag-aalaga. Kahit hindi ako sanay sa mga ganito, susubukan ko pa rin mapantayan yung ginagawa mong pag-aalaga sa akin. Nakakahiya kasi. Hindi ako magaling sa ganito ah. Kaya hindi ko alam kung bakit mo ko nagustuhan eh. Masaya ako kapag kasama kita. Parang biglang gumaan yung buhay ko nung nakilala kita. Ako? Nagpagaan ang buhay mo? Baka naman mas lalong bumigat. Totoo yun. Kaya nga gusto ko araw-araw kong maipakita at maiparamdam yun sa'yo eh. Kaya sana rin, huwag kang matigas ang ulo kapag sinabi kong magpahinga at uminom ng vitamins ha? Opo. Good. Kumain ka na at maglilinis muna ako ng mga ginulo ko sa kusina mo. Love? Ano yun? Salamat sa pag-aalaga sa akin ha. First time ko to. And sobra kong na-appreciate. Ginagawa mo talaga yung obligasyon mo bilang boyfriend ko. Hindi yun obligation. Love, gusto ko yung gawin. Bakit? Kasi mahal na mahal kita. At ito yung paraan ko para maiparamdam ko sa iyo yun. Para mas lalo mong ma-realize na ayok mo wala ka sa akin. Pero paano kung malaman mong hindi pala ako nagiging totoo sa'yo? Will you still love me? O naman. Kilala mo naman ako, di ba? Kung ano ang gusto mo, yun ang ginagawa ko. Kung saan masaya, doon din ako. Pero kung magiging masaya ka na wala ako sa tabi mo, papakawalan kita. Talaga? Oh, you're my everything, Chrissy. Ikaw ang mundo ko. Pero hindi ibig sabihin nun aangkinin kita kahit ayaw mo na. Okay. Grabe pala yung pagmamahal mo sa akin, love. Oo naman. Sana nga pagbigyan ako ng Diyos this time eh. Ilang beses ko na kasing pinagdarasal na sana ikaw na talaga yung para sa akin kasi wala na ako ibang gustong makasama kundi ikaw lang. Mga idol, mas lalong naging masaya kami ni Lucas nung mag-propose siya sa akin. Sabi ko, eto na. Dito na mag-uumpisa ang lahat. Hindi na lang ako magiging pinakamaswerteng girlfriend kundi magiging pinakamaswerteng asawa. Sa aming dalawa, ako ang mas naging hands-on sa kasal namin. I just want everything to be perfect. Memorable. Masaya, nakaka-in-love. Dahil sa wakas, makakasama ko na habang buhay ang pinakamamahal ko. Love, don't forget na may food tasting tayo bukas ha. Tsaka i-check mo na rin yung susuotin mo kung okay na ba. Kung fit na ba sa'yo para hanggat maaga pa, makita mo na yung mga pwedeng ipaayos. Uy, love, naririnig mo ba ako? Food tasting. Sige, bukas. Okay ka lang ba? Parang nawawala ka ngayon. Okay lang ako. Love naman. Ilang buwan na lang ikakasal na tayo. So dapat
Sanayin mo na yung sarili mong nagsasabi sa akin ng problema. Kapag sinabi ko sa'yo yung iniisip ko, baka madagdagan lang yung stress mo. Huwag mo na akong isipin. Okay lang sa akin. Tungkol ba to sa budget? Oo eh. Yung perang nakaraan kasi sa kasal natin eh. Baka magalaw ko lahat. Bakit? Tumawag sila kasi sa akin kahapon eh. Yung bunso namin, nasa ospital eh. Teka, anong nangyari? Na-aksidente at kailangan maoperahan. Alam mo naman yung savings ko, dito ko sana ibubuhos sa kasal natin eh. Kaya baka magkulang ng pera. Huy, ano ka ba? Kasal nating dalawa to. So dapat, hindi lang ikaw ang gumagastos. Don't worry, ako na munang bahala sa iba. Hindi. Hindi pwede yun. Ako yung lalaki. Ako ang dapat na gumagastos sa lahat. Nag-iisip lang ako ng paraan para makakuha ng pera. Baka manghiram muna ako kay... Hindi mo kailangan mangutang dahil nandito naman ako. Kaya kong maglabas ng pera, remember? Yang pera na meron ka, ibigay mo muna yan sa kapatid mo. Mas importante siya. Sigurado ka ba dyan? Nahihiya ako sa'yo eh. Okay lang. Walang problema. Kesa naman sa hindi matuloy, hindi ba? Sa bagay. Love, problema mo, problema ko na rin. Kaya wag mong kakalimutan na nandito lang ako para suportahan ka. Magiging mag-asawa na tayo. Kaya dapat lang na-practicein natin yung mga ganitong bagay. Ako na munang bahala sa mga iba pang babayaran. Paubos na pala yung laman ng savings ko. Nandyan naman si Lucas ha. Di ba dapat hati kayo sa lahat ng mga gastusin? Marami siyang pinoproblema ngayon eh. So ako munang bahala sa wedding expenses namin. Ha? Parang minalas yata ngayon si Lucas ha. Nung una, nanganak yung kapatid niya. At siya lang yung pwedeng malapitan tapos may panibago na naman. Di kaya ikaw yung malas sa buhay niya? Ewan ko sa'yo, Wally. Puro kalokohan yung mga sinasabi mo. Di joke girl, biro lang. Masyado kasing seryoso eh. Kapag ginastos ko pa tong pera ko sa bangko, halos simot na tong laman ng savings ko. Ano ka ba naman girl? Para sa kasal nyo namang dalawa yan eh. Saka kapag kinasal ka na kay Lucas, kung anong meron siya, sa'yo na rin yun. Sigurado akong babawi din sa'yo yung mapapangasawa mo. Ay, sa bagay, bakit nga ba ako nag-aalala? Ginagawa ko to para sa aming dalawa. Dapat, supportive ako sa boyfriend ko. True. Kung ano yung kulang niya, ako ang mapupuno. Yan, ganyan nga. Mahal na mahal mo naman, di ba? O wag mo nang isipin yung pera ang mahalaga, ikakasal ka sa taong mahal mo. Mga idol, bale wala naman talaga sa akin kahit ako ang mas gagastos sa kasal namin ni Lucas. Kasi, kasal ko rin naman yun. At tulad ng sinabi ko kay Wally, gusto ko maging supportive na girlfriend. At yung partner na yun yung klase ng partner na maaasahan niya. Kahit pera pa ang pinag-uusapan, ginawa ko yun kahit marami ang nag-judge sa akin dahil ako ang mas maglalabas ng pera para sa kasal naming dalawa ni Lucas. Mga idol, naging abala ko sa mga kailangang i-finalize sa kasal namin ni Lucas. Habang siya, naging abala naman sa pamilya niya. Hinayaan ko lang siya kahit na hindi na niya ako madalas kinikita o nakakapunta sa mga meeting namin kasama ang wedding coordinator ko. Medyo nakakapagtampo pero parati kong sinasabi na mananatili akong supportive girlfriend kahit ano pa man ang mangyari. Baka naman nakatulog lang si Lucas kaya hindi sumasagot sa tawag mo. Malamang, ganun na nga. Kaya pinuntahan ko na lang siya dito sa apartment niya dahil baka nakalimutan din niyang may pupuntahan kaming dalawa. Nasa tapat na ako ng pinto ng unit niya. Tawagan na lang kita ulit mamaya ha. Ay, sana nandito siya ngayon.
Sabi ko na nga ba, nakalimutan mong may lakad tayong dalawa eh. Chrissy? Hindi ka pa nakabihis. Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Natutulog ka ba? Anong ginagawa mo dito? May 10 a.m. tayong appointment sa wedding organizer natin para ma-finalize na. Tinext ko na sa'yo, di ba? Nilagay ko pa sa calendar mo. Huwag mo namang sabihing nakalimutan mo. Chrissy, sorry pero hindi kita masasamahan ngayon eh. Ha? Bakit? Love naman. Kailangan na natin maayos lahat. Hindi mo na nga ako halos nasasamahan sa ibang appointments eh. Sige na, magbihis ka na. Uy, ano na? Magbihis ka na. I'm sorry, Chrissy. Ha? Sorry saan? Hindi na natin kailangan puntahan yung mga appointments na yan eh dahil ayaw ko na. Ano? Paanong ayaw mo na? Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Matagal ko na tong plano kaya lang hindi ko alam kung paano ko gagawin at saka sasabihin sa'yo na hindi ka masasaktan eh. Teka ha. Lucas, masamang biro yan. Hindi ako natutuwa at hindi ka nakakatawa. Hindi ko gusto yung mga ganyang biro. Ano ba talaga nangyayari? May problema ka ba? Kasi kung meron, tutulungan naman kita eh. Hindi mo kailangan gumawa ng mga ganitong kalokohan. Chrissy, seryoso ako. Ayaw ko na. Teka. Naguguluhan ako. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari? May iba ka na ba? Ay. Ano? Sumagot ka! Dahil seryosong naguguluhan na rin ako. Ikakasal na tayo, Lucas! Ngayon mo pa talaga sasabihin sa akin yan? Nung isang araw mahal mo ko tapos ngayon biglang hindi na? Naglulukuhan ba tayo dito? Hindi ko alam! Paano hindi mo alam? Siyempre alam mo yun! Kaya ka nga nakikipaghiwalay sa akin eh. Ang hinihingi ko sa'yo ngayon, paliwanag! Bakit? Bakit hindi mo na ako mahal? Bakit ganito ang ginagawa mo ngayon? Yun ang sagutin mo! May mahal na akong iba! Yun ang dahilan. Okay. Sino siya? Ha? Chrissy. Sino siya? Sino? Ang malanding babae na yan. Gusto kong malaman kung sino yung taong sumira ng lahat ng plano natin. Gusto kong malaman kung anong ginawa niya para makuha ka niya sa akin. Para hindi ko mapansin na unti-unti ka na palang nawawala sa akin. Chrissy, huwag mo nang tanungin. Mas lalo ka lang masasaktan. Sorry, Chrissy, pero hanggang dito na lang tayo. Ganun na lang yan? Ha? Ganun na lang yan? Iyon mo na lang ako basta-basta? Hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataon para maayos ko to? Wala ka nang aayusin. Naririnig mo, wala ka nang aayusin dahil tapos na tayo. Ayoko na. Kasi hindi na kita mahal. At ayaw na kitang masaktan. At lalong-lalong ayaw na kitang umasa pa. Kung nagulat kayo, mas nagulat ako. Parang isang malaking bomba ang sumabog sa harapan ko ng mga oras na yon. Ni minsan, hindi ko inakala na lolokohin ako ni Lucas dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Pero sabi nga nila, masakit kumilos ang karma. Chrissy! Ano ka ba naman? Tama na yun, halika na. Umuwi na tayo. Hindi ako papayag na basta na lang niya akong iiwan. Ano pa ba magagawa mo, girl? Ayaw na niya. Iniwan ka na niya, kaya mag-move on ka na lang. Anong move on? Hindi ako mag-move on. Baka nabigla lang si Lucas sa ginawa niya. Sinabi na nga niyang hindi ka na niya mahal, di ba? Ano pang hindi malinaw doon, girl? Lahat, Wally! Lahat!
Kaya hindi ako papayag na basta-basta na lang kaming matatapos. Hindi pwede! Crazy, makinig ka sa akin ha. Itigil mo na to bago ka pa mas lalong masaktan. Wala akong pakialam! Ayokong mawala sa akin si Lucas. Hindi ko kakayanin, Wally. Hindi ko to kaya. Yes? Shane? Anong ginagawa mo dito? Ano sa tingin mo? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Lucas? Gusto ko siyang makausap. Si Lucas? Sa tingin ko, ayaw kanyang kausapin. Nakipaghiwalay na siya sa'yo, di ba? Bakit kailangan niyo pong mag-usap? Ano ba kasing ginagawa mo dito? Kayo ang naghiwalay na. Matagal na. Kaya bakit nandito ka? Oo nga pala, no? Naghiwalay kami ni Lucas kasi inagaw mo siya sa akin. Nilandi mo siya noon, kaya iniwan niya ako. Ikaw yung haliparot na babaeng gustong-gusto kong kulamin. Nasaan si Lucas? Anong ginagawa mo rito, Crazy? Lucas! Love! Mag-usap naman tayo, please. Oh, please. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Wala na tayo, diba? Pero, Tanga ka ba? O tanga ka lang talaga? Ayaw niya na nga sa'yo, di ba? Ano pang ginagawa mo dito? Mukha kang desperada. hoy! Huwag kang makikisali dito dahil ex ka lang. Umalis ka na nga dito. Ikaw ang umalis. And for your information, hindi na niya ako ex dahil girlfriend niya na ako ulit. Ikaw ang ex-girlfriend niya ngayon. Ha? Ano? Teka, anong nangyayari? Lucas! Ano to? Wag mong sabihin. Oo. Siya yun. Siya na yung mahal ko ngayon. Surprise! Mga agaw ka! Crazy! Huwag kang mag-iskandalo dito! Pwede ba? Makinig ka naman sa kaibigan mo. Huwag kang mag-iskandalo dito. And lilinawin ko lang ha. Hindi ako ang mga aagaw. I just got what's mine back. Binawi ko lang yung akin na inagaw mo noon. Umalis ka na, Crazy. Please. Tama na. Pero bakit? Lucas, bakit siya pa? Lucas, bakit? Dahil na-realize ko na mahal ko pa pala si Shane. And I'm sorry kung nasaktan kita. Pero kalimutan mo na ako. Crazy, siya na yung mahal ko ngayon. Crazy! Crazy, halika na. Umuwi na tayo. Huwag mo nang gawin ito sa sarili mo. Right. Nagmumukha ka lang kawawa eh. Kaya pwede bang umalis ka na at sa susunod, huwag kang mga agaw ng pagmamay-ari ng iba. Dahil kapag hindi para sa'yo, mabilis lang yan mawawala sa buhay mo. In short, huwag kang mga agaw. Lucas, sabihin mo naman sa akin na hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya. Mahal mo ko, hindi ba? Please, Mahal mo ko. I'm sorry. Huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo, please. Lumanood ako ngayon. Hindi ko to kaya. Paano ko mabubuhay nang wala ka, ha? Alam mong ikaw lang ang meron ako. Please, Lucas, huwag mo akong iwan. Lucas. Tama kayo ng pagkakaintindi mga idol. Si Shane ang sinabi ko kaninang inagawan ko ng boyfriend. At si Lucas ang inagaw ko. Oo, inagaw. Ibig sabihin, sinadya kong gawin yun. Sinadya ko siyang landiin dahil gusto ko siyang mapasakin. Nang mga oras na yon, hindi pa rin talaga ako handang pakawalan si Lucas.
Ilang araw akong umiiyak at gusto siyang puntahan. Pero pinipigilan lang ako ni Wally. Hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula. Paano ko magsisimula? Sa kanya lang kasi umiikot halos ang mundo ko. Please, Lucas, bumalik ka na sa akin. Ibatin mo yung tawag ko. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Ayoko na. Ayoko na. Rizzy, Diyos ko! Rizzy! Bitawan mo nga yung blade! Ano ba? Gusto ko nang magpakamatay. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Tigilan mo na to! Akin yan, ibigay mo na nga sa akin yan. Bitawan mo ako. Ayahan mo na ako mamatay. Total naman, wala nang silbi yung buhay ko eh. Ayoko nang mabuhay kung hindi ko rin naman kasama si Lucas. Kaya mo to, Crazy. Ano ka ba naman? Huwag mo tapusin ang buhay mo sa ganitong paraan. Yang Lucas na yan, isama mo na rin yung Shane. Hindi sila ang magiging dahilan para gawin mo to. Ang sakit-sakit eh. Pagod na akong umiyak. Pagod na akong masaktan. Alam mo, parang mababaliw na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para mawala yung nararamdaman ko kasi nakakamatay yung lungkot eh. Pakiramdam ko pinagkayasaan ako ng mundo. Hindi yan totoo, okay? Kaya mo to. Malalagpasan mo to. Maniwala ka sa akin. Paano ako magsisimula kung kinuha nila ang lahat ng meron ako? Paano ko kakalimutan yung taong minahal ko ng sobra pero sinaktan lang ako? Girl, hindi ko alam. Pero sigurado ako na matatapos din ang lahat ng ito. Tama nga sinasabi nila. Kapag may nagawa ka mali, babawian ka ng karma. At nangyari yun sa akin. Hindi naman talaga akin si Lucas sa una pa lang, kaya madali siyang nabawi sa akin. Noon pa lang, nawalan na ako ng pag-asang manalo sa laban. 1 taon na ang lumipas at medyo okay na ako ngayon. Still single pero hindi naghahanap. Ang huling balita ko kina Shane at Lucas, nagpakasal na sila at ngayon, 2 months pregnant na si Shane. Masaya ako para sa kanila pero mas magiging masaya ako kung darating ang araw na kapag narinig ko ang pangalan ni Lucas, wala na ako kahit na anong sakit na mararamdaman. Yours truly, Crazy.